day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Magandang oras po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Sa oras na ito ay muli po nating ipagpapatuloy ang pag-aaral o pakikinig sa mga salita po ng ating dakilang Diyos. Na ang ating pong pag-aaral ay makakatulong upang tayo po ay lumakas sa espiritual na kabuhayan. Subalit, bago po tayo magpatuloy ay tayo pong lahat ay manalangin. Dakila po naming Diyos na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amin pong pinapasalamatan ang inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Kinikilala po namin ang banal na Espiritu na siyang papatnubay po sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga banal na salita. Pagpalain ang mga kaibigan po namin, ang mga kapatid po namin, na walang sawang nag-aaral o nakikinig ng iyong mga banal na salita. Kasihan sila ng makalangit na pagkaunawa at kaalaman. At lalo higit na kanilang maisakabuhayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay aming hiniling sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ang topiko na ating pag-aaralan sa oras na ito ay tungkol sa pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal sa lahat ng pantay-pantay. Ang tunay na pag-ibig ang siyang katuparan sa kalooban ng Diyos. Sa paanong pamamaraan natin may papakita o may papahayag ang tunay na pag-ibig sa lahat ng pantay-pantay. Kaya nga sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 5, ay ating mapag-aaralan ang mga konteksto ng mga talatang ito, na kung saan itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus kung paano natin may papakita o may papahayag ang tunay na pagmamahal sa lahat ng pantay-pantay. Ang susing talata po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay matatagpuan sa Kapitulo 5. Ang mga talata po ay 43 hanggang 48. At nais ko pong basahin ang unang talata sa wikang Tagalog, sa verse 43, na sinasabi, narinig ninyo na sinasabi, ibigin ninyo ang iyong kapwa at kapuutan ninyo ang inyong mga kaaway.
Sa talatang 44 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Nais ko din pong basahin sa wikang Ingles na New King James Version para mas malalim po o makuha po natin ang tunay na konteksto ng talatang ito. At ganito po ang wika, "But I say unto you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you." Ang salitang ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay salita mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang salitang ibigin, ito po ay nais kong idiin yung salitang ibigin na ginamit dito ni Apostol Matthew. Ang salitang ibigin ay mula sa salitang Grego na agapaw. Na ang ibig sabihin ay kinakailangan na ating i-welcome, i-entertainin po natin, o irespeta po natin ang mga taong tayo'y kanilang itinuturing na kaaway. Yun po yung ibig sabihin ng salitang ibigin. Ito po ay sa dalawang aspeto. Maaring sa social na aspeto ng ating buhay ay kinakailangan na mayroon tayong magandang pakikisalamuha, magandang pakikisama sa ating mga kaibigan at sa ating mga kasama. Higit sa lahat, sa mga taong tayo'y itinuturing nilang kaaway. At sa moral na aspeto po naman ay kinakailangan na ang ating pong mga prinsipyo ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ito po sa dalawang aspeto. At paano po natin makikilala o ma-identify ang mga taong itinuturing tayong kaaway? Ito po ay, ang kaaway po dito na mula sa salitang Grego ay itros. Ibig sabihin, maaring sila ay oppose sa atin, sa ating mga ideya, sa ating mga ginagawa, sila ay kumukontra. O sa ibang paraan ay mayroon silang mga ginagawang hindi kanais-nais sa atin. Yun po ang ibig sabihin na ibigin po natin ang mga taong tayo'y kanilang itinuturing na mga kaaway. Subalit ito po ay hindi madaling paraan. Subalit sa tulong po ng Diyos, kung ating idadalangin na ang banal na Espiritu po ang maghari sa atin, ay pwede po natin itong gawin, mga kaibigan at mga kapatid. Ikalawa, sa talatang 44, ganito rin ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus. Sa wikang Ingles, sabi sa ilang mga salita sa talatang 44 ay, "Bless those who curse you." At ito po ay napakahirap gawin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang salitang bless o papuri na ginamit dito ay mula sa salitang Grego na eulogio, papurihan. At talagang napakahirap, mga kaibigan, mga kapatid, na magbigay ng papuri sa mga taong nagagalit sa atin o gumagawa ng masama sa atin. At lalong kung tayo ay kanilang isinusumpa. Yung curse na ginamit dito ay mula sa Gregong katarumay, na ang mga taong ito ay hindi lamang nagsasalita sa atin, kundi sila ay nagnanais na tayo ay kanilang saktan. At maaring tayo rin ay kanilang inaabuso, mga kapatid. Sila'y gumagawa ng mali at maaring may mga bagay na talagang hindi ka nais-nais at tayo'y kanilang kinukundina, pinagsasalitaan ng mga hindi ka nais-nais. At maaring kayo at ako, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakaranas na ng ganito. At napakahirap gawin ang payo ng ating Panginoong Hesus na kailangan nating pagpalain o idalangin sa Diyos na sila rin ay pagpalain. Subalit kung atin po itong magagawa, mga minamahal na mga kapatid,
ay pwede po nating maipakita o maipadama ang tunay at pantay-pantay na pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang ito. Ikatlo, ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang ipanalangin kundi gawan ng mabuti ang mga taong sa atin ay nagagalit. Mula sa salitang Grego, yung good, kalos, na ang ibig sabihin ay beautifully, finely, excellently well, rightly, and speak well of one. Na kinakailangan na gawin po natin yung pinakamabuti, yung pinaka-the best, yung pinakamaganda. O tayo ay magsalita ng talagang kanais-nais sa mga taong sa atin ay nagagalit. Subalit, ako'y naniniwala na ito po ay hindi madali, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang mga nangyayari, ang karaniwang nangyayari ay pag ang ating kapwa o ang iba ay nagsasalita ng laban sa atin, sapagkat tayo ay makasalanan din at ang talagang natural reaction po natin ay kuminsan nagsasalita rin tayo ng iba sa ating kapwa. At may mga pagkataon na tayo rin ay nagagalit sa kanila. Subalit ang payo ng ating Panginoong Hesus ay gawin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang pinakamabuti. Bagamat mahirap magsalita ng mabuti sa mga taong nagagalit sa atin ay pwede po nating gawin ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ikaapat po na idinidiin dito sa talatang 24 o 44 ay ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay pray for those who spitefully use you and persecute you. Ipanalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, nasubukan na ba ninyo na ipanalangin ang mga taong sa inyo'y umuusig? Nasubukan na po ba ninyo, mga kapatid? Maaring kayo at ako ay nakasubok na at maaring hindi pa po ninyo nararanasan. Subalit ito po yung nais ng Diyos na ating gawin. Na may mga taong tayo'y tinuturing na kaaway, tayo ay kanilang pinag-uusig, nais nila tayong saktan, tayo ay kanilang inaabuso, at tayo ay pinagsasalitaan ng hindi tama, at maaring tayo ay ayaw nilang kasama, tayo ay pinaalis, tayo ay hinaharas, o may mga bagay na ginagawa sa atin. Subalit, ang payo ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, mga kapatid, ay lumuhod po tayo sa ating Panginoon at magkaroon po tayo ng taimtim at taus-pusong ating ipanalangin ang mga taong sa atin ay gumagawa ng masama, ang mga taong tayo'y itinuturing na kanilang mga kaaway. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang nais ng Diyos. Pwede nating maipadama ng pantay-pantay ang pagmamahal na ninanais po ng ating Diyos. Kung atin lamang isasakabuhayan ang mga salitang ito na binanggit ng ating Panginoong Hesus, na ito ay kanyang binanggit sa kanyang mga alagad. At ito po ay tamang-tama po sa ating kapanahunan. Sa chapter 5, verse 42, kaya nga, ang sabi ni Apostol Matthew, bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang mga taong tayo itinuturing na kaaway, mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa atin, sila ay lalapit po sa atin. At maaaring sila po ay hihingi. Bagamat napakahirap gawin ito, mga minamahal na mga kapatid, ito po yung ninanais ng Diyos. Huwag po natin silang pagkaitan kung mayroon silang hinihiram o kung sila man ay humingi, sapagkat ito ang ninanais ng Diyos na atin pong dapat gawin. At ang magiging resulta nito ay dito po sa verse 45. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ating gagawin ito, ating isasakabuhayan, ang sabi niya, upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid.
dito po sa talatang 45 ay dito po ay makikita po natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay talagang tunay at pantay sa bawat isa po sa atin. Wala pong matuwid, wala pong masama sapagkat atin pong nararanasang lahat ang pagpapala po ng araw at ang pagpapala po ng ulan. At ito po ay isang napakagandang mensahe po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga minamahal. Sa talatang 46, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginawa ng maging ang mga maniningil ng buwis? Totoo po ito, mga minamahal na mga kapatid, na napakadaling ibigin ang mga taong sa atin ay umiibig. Subalit ang napakahirap ay yung ibigin natin yung ating kaaway, na ito po yung talagang payo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung ibigin lang natin ang mga taong sa atin ay umiibig, wala po tayong pinagkaiba sa mga maniningil ng buwis. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang mga maniningil ng buwis ay marami silang mga bagay na ginagawa na hindi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. At sila'y, bagamat sila'y kilala sa lipunan, subalit sila'y may mga katangian o may mga ginagawang hindi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. At sa talatang 47, ay ganito po yung ating mababasa. Kung ang mga kapatid lamang ninyo ang yung binabati, at anong ginagawa ninyo ng higit kaysa iba? Hindi ba ang mga hentil ay gayon din yung ginagawa? Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, kinakailangan na ito'y atin pong sundin. Kung minsan, pag may mga tao na sa atin ay nagagalit, kung minsan ay pag bumabati po tayo sa kanila ay hindi po tunay yung atin pong pagbati. Subalit, ang payo sa atin ng ating mahal na Panginoon ay batiin po natin ng tunay na pagbati, lalo higit yung mga taong itinuturing na tayo'y kanilang mga kaway. Upang tayo po ay hindi po maging katulad ng mga maniningil ng buwis o ng mga hintil na binabanggit ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 48, ay ito po yung hamon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, kaya kayo nga'y maging sakdal, gaya ng iyong ama sa langit na sakdal. Ito po yung nais ng Diyos sa atin, na tayo po ay maging sakdal. Sa salitang Ingles, yung perfect, from Greek word, teleos, na hindi po ibig sabihin dito ay taong ikaw ay talagang hindi nagkakasala. Hindi po yun yung ibig sabihin. Kundi, ang salitang teleos na ginamit dito ni Apostol Matthew ay yung ibig sabihin, ikaw ay naabot mo na yung degree of human integrity o virtue. Full grown o ikaw ay matured na. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi pa natin kayang ibigin, hindi pa natin kayang gawan ng mabuti ang mga taong itinuturing tayong kaaway, o hindi pa natin sila kayang ipanalangin ng taos-puso Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, ako o kayo ay hindi pa talaga fully matured sa spiritual na kabuhayan. Kaya nga, nais ng Diyos na tayo ay maging mature. Sa Ilocano ay talagang nataingan. I like the word nataingan. At may mga mananampalataya pa rin na hindi pa talaga fully matured. Subalit kung ito'y atin nang nagawa, itong mga payo ng ating Panginoong Hesus ay aabutin po natin yung spiritual fully matured. Perfect. Kaya nga, mga kapatid, bago po ako magtapos ay nais ko pong idiing muli na maipapakita po natin o maipapahayag ang tunay na pagmamahal at pantay-pantay sa lahat sa pamagitan ng pagpapadama ng tunay na pagmamahal sa mga taong tayo itinuturing na kanilang kaaway. At sa mga taong nagsasalita o tayo kanilang isinusumpa, hilingin natin sa Diyos na sila'y pagpalain din.
katulad ng pagpapalang ating nararanasan at tinatanggap sa Diyos. Gayon din, kinakailangang magpakita, gumawa, o magsalita sa ating kapwa sa pinakamabuting pamamaraan. Sa kahuli-hulihan, sila'y dapat nating ipanalangin sa Diyos, naway ang pag-ibig ng Diyos ang maghari din sa kanilang mga puso upang maipadama din nila ang tunay na pag-ibig na ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pong muli ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakila po naming Diyos na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat po sa amin at lalong sa pagpatnubay ng iyong banal na Espiritu po. Inyo pong patuloy na pagpalain ang aming pong mga kaibigan at umaasa po kami na ang inyo pong mga salita ay amin pong maisa sa kabuhayan. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, here in this corner of the good and the right, stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. His reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore the crown, and they gladly watched the champion go down. But I will never count him out, for I'm a witness of the day he rose to reclaim the title. Champion of love is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. Higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion.